Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Mapagpalang buhay sa inyong lahat. Ako po si James D. Aquino, isang miyembro ng Krusado. Kasama ninyo sa pangalawang kabanata ng CDCC Podcast. Ito ang Timeg de Cruzado. Sa pagdaan ng panahon, ang unti-unting pagbabago upang mapabuti ang ating pananampalataya ay kapansin-pansin sa loob man o labas ng ating kongregasyon. Maging ang mga kilalang personalidad ay kinikilala at tinitingala ang pananampalatayang CDCC. Tanyag na ang krusado sapagkat nakatatak sa isip at puso ng mga tao ang simbahang mayroong korona at isang krus na may dalawang pahalang. Ang ating mga programa na naglalayong mabiyayaan ang nakararami mula sa pagpapatayo ng simbahan, malawakang pagkilala ng mga bayan sa Kapaskuhan at hanggang sa pagpapatayo ng eskwelahan. Grabe, ibang-iba na tayo. Sa nakarang episode, nasaksihan natin ang pangkalahatang administrador sa kamangha-mangha niyang paglalahad sa kasaysayan at buhay ni Ama RSM. Sa totoo lang, habang pinapanood ko yon, isang emosyon lang ang bumabanaag sa akin o nagahari sa aking puso. Ang sarap maging krusado, ang sarap magsilbi sa Diyos. Tapos kung iisipin natin ngayon kung paano tayo nagsimula, masasabi kong malayo na ang ating narating ng pananampalatayang ito sa gabay at patnubay ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Kaya naman sa ating episode na ito, ating pag-uugnayin ang kasaysayan at ang kasalukuyan sa seryeng pinamagatang Ano ang Krusado sa Makabagong Panahon? Kasama natin ngayong araw ang isa sa kinikilalang lider ng kongregasyon, kaniyang binabalanse ang kaniyang trabaho bilang kasalukuyang profesor ng Tarlac State University at bilang presidente ng Professional and Technically Skilled Crusaders o PTSC. Hindi na ako makapaghintay mga kaibigan. Ating malugod na batiin ang ating kapanayam sa oras na ito na si Professor Erwin Cayabyab-Mina o mas kilala natin bilang Sir Mines. Maraming salamat Jay sa inyong paganyaya sa akin. Ikinalulugod ko ang inyong paganyaya at mainit sa pagtanggap sa akin. Pakay kong may larawan ang mga miyembrong matatag pa rin na naging krusado hanggang ngayong makabagong panahon. Makikita natin ang malaking kaibahan ng pamumuhay ng mga krusado ngayong makabagong panahon. Kung ihahambing ito sa sinaunang panahon, ngunit nariyan pa rin ang kahalagahan ng pagiging tunay na krusado at pagsunod sa mga aral at alituntunin ng ating Ama. Dito natin mapapatunayan kung ang tao'y talagang kumakapit sa salita at pangako ng Diyos, na kahit anong pagsubok, hinding-hindi mapapariwara. Tama po kayo, Sir Mines. At kung gayon, atin na pong umpisahan ang talakayang ito. Paano po ninyo mailalarawan ang krusado noon? Alam mo, Jay, kapag yung tanong na yan, naririnig ko, merong kunting kurot. Pero
Saksi ako sa paghihirap ng mga krusado. Madalas tayong pagtawanan at hindi siniseryoso. Sa isip ng mga tao, bakit sila maniniwala sa mga hamak na maliliit na tao? Maging kami, mula pagkabata ko, ako isang sakristan ng aking yumaong ama na naging arsobispo ng Nueva Ecija, Aurora at Nueva Vizcaya. Nagsimula kami sa payak na buhay. Pumupunta kami sa bukid upang magtanim at magsaka para lang makaraos. Ito ang sanhi kung bakit mahiyain ang mga krusado. Dahil nakatatak sa tao ang ganitong katunayan, ang katayuan. Hindi ko man po nasaksihan ang mga panahong yan, sir. Interesado po ako kung paano nagbago ang tingin ng mga krusado o ng mga tao sa mga krusado. You know, ang katayuang iyon ang nagsilbing inspirasyon ng bawat krusado upang magsumikap at mapaunlad ang buhay. Mula sa pagiging mahiyain, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga krusado. Ngayon, may mga professionals na tayong mga kapatiran, nangunguna sa pagpapahayag ng krusado sa anumang lugar. Mayroon ring mga naitalaga sa iba't ibang sektor ng Pilipinas, dahilan kung bakit mas nagkaroon ang mga krusado ng kumpiyansa sa sarili na ilagay sa pedestal ang mga krusado. Malaking tulong na rin ang advokasya ng ating mahal na administrador, Prince Estrelito V. Magliba, yung sinabi niya, "No crusader is left behind." Pinagtibay ito ng pagkakaroon natin ng School of Theology na kalaunay tatawagin ng Crusaders Theology para sa kaparian. Nagkaroon ng eskwelahang Academia de Santa Cecilia Foundation Incorporated na nag-o-offer ng pag-aaral na may libreng matrikula para sa high school at TESDA courses. At hindi lamang yun. Maski ang mga kabataan ay nangunguna sa mga aktibidad ng pananampalataya maging sa kani-kanilang eskwelahan. Kaya naman, mas nabubunyag sa sangkatauhan na ito na ang krusado ngayon. Talagang ngang malaki na ang pagbabago at hindi na basta-basta ang krusado ngayon. Base naman po sa inyong paglalarawan at naranasan o karanasan kung ano ang krusado noon at ngayon, masasabi niyo po bang mayroong mga kaugalian na nawala, nagbago o mas pinaganda? Alam mo, meron at meron. Oo. Nawala ang dating bansag sa mga krusado. Ngayon ang mga krusado nasa frontline yan. Hindi na sila nagpapahuli. At hindi na tayo mahina at maliit na tao sa mata ng lipunan. Ang hindi natinag ay ang kasipagan ng mga krusado, laging sumusunod at isinasapuso ang mga turo ni Ama RSM. Isa ako sa mga magpapatunay dahil simulat sa Paul, ako ay isang krusado sa puso't isipan. Sumusunod sa mga turo at tagabilin niya. Handang gawin ang lahat upang may sakatuparan ang turo ni Ama RSM. Ito ang dahilan kung paano napaunlad ang krusado. So hindi nga po may pagkakaila na sa pagdaan ng panahon ay marami nang nagbago. Ika nga ng kasabihan, the only thing that is constant is change. At ang pagbabago ng mga miyembro ay para sa ikagaganda ng atin pong pananampalataya. Ngayon sir, ano naman po sa tingin ninyo ang bagay na magpapanatili sa mga krusado o nananatili sa mga krusado mula noon hanggang ngayon? Alam mo, Jay, this question, sa totoo lang, at sa tanong mong iyan, ang tumatak sa isip ko ay ang pagkakaroon ng hindi matitinag na pananampalataya kay Ama Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Pinangahawakan nating mga krusado, naniniwala, sumusunod at gumagawa sa mga katuruan niya. Ang kaligtasan ay pinangako niya sa atin. Si Ama RSM lamang ang nakapagbibigay ng ganitong panuntunan
na walang takot at desidido. Noon hanggang ngayon, sa mundong puno ng pagsubok, siya parati ang ating sandigan. Nakakatindig balahibo, Sir Mines. Strong faith, malinis na adhikain sa pagsisilbi at pananampalataya. O, para po sa inyo, sir, sa makabagong panahon, ano po ba dapat ang taglayin ng isang krusado upang masurvive o makasabay sa makabagong panahon? Tumpak na tanong. Actually, mayroon akong 4 na pamantayan. Una rito, yung professionalism, then law-abiding citizen, resiliency, at pagiging proactive. Una, yung professionalism. Kasi sa henerasyong ito, dapat pahalagahan ng bawat krusado ang makapagtapos sa pag-aaral. Sa pangkalahatan, lahat ng krusado ay nagsusumikap na makapag-aral at maging matagumpay sa buhay. Pangalawa, law-abiding citizen. Mula nang ako ay magkaisip, ang ating mga kapatiran ay hinubog sa kagandahang asal, hango sa aral at katuruan ng ating dakilang Ama. Pangatlo, ang pagiging matatag. Dahil sa pananampalataya, lahat ng paghihirap sa buhay ay malalampasan. At ang pang-apat, ang mga krusado ay proactive. Ibig sabihin, sila ang nangunguna sa pag-iisip ng mga kaparaanan para sa pagsulong at pag-unlad, hindi lang sa ating pananampalataya, kundi pati na rin sa ating pamayanan. Ang mga krusado ngayon, alam mo, Jabe, hindi na reactive eh. Kung saan kumikilos lamang kung dati pag dumarating yung pagsubok sa buhay. No way. Ang krusado ngayon, maagap, tumutupad sa mga tagubilin ng Ama RSM. Yan. Sumasang-ayon po ako, sir. I agree too much po. Talagang maipagmamalaki ang pagiging krusado dahil tayo ay nagtataglay ng mabuting asal at nananatiling maagap. So marami na rin sa ating mga kapatiran ang naging matagumpay sa buhay. Sir, ano naman ang mga gawain o mga dapat ugaliin ng isang krusado sa makabagong panahon? Okay. Sa palagay ko, pag-aralan ng mabuti ang doktrina ng totoong pananampalataya. Sa panahon ngayon, marami ang mga nagsulputang paniniwala. Kaya dapat nating paigtingin ang ating pananampalataya. Kaya matututunan sana natin na magkaroon ng kaalaman, malalim na pangunawa at maitatak sa ating puso at isipan ang kahalagahan ng pag-aaral sa ating doktrina. Nakita ko ito dati, ang karunungan ng ating overall administrator. Gaya ng kanyang naturan noong nakaraan ninyong National Bible Study in Camporal 2023. Sabi niya, learning the doctrines of true faith in a comprehensive manner. Mga kaibigan, paniwalaan na ang CDCC PI ang relihiyong totoo na kahit anong mangyari, magkaroon man ng mga pagsubok at dagok sa buhay, kay Ama RSM pa rin magsisilbi at mananampalataya. Sundin at gawin ang mga utos at katuruan niya upang sa gayon, may mas mapatatag ang ating pananampalataya sa Kanya. At sa panghuli, at alam ko, ipahayag sa lahat para magbigay daan sa pagkamulat ang bawat isa sa katotohanan. Kaya mga kapatid, gaya nga ng sabi sa tema noong National Bible Study and Camporal, let us learn, understand, accept, believe, do, and share the words of God, Ama RSM. Sa inyo naman pong pananaw, sir, bakit po kaya nagkakaroon ng growth and development ang mga krusado ngayon? Oy, alam mo, masayang-masaya ako pag yan ang pinag-uusapan. Ang pinakauna sa lahat, edukasyon. Ako bilang isang guro, naniniwala ako na education is the gateway of all opportunities in the world. Ikalawa, ay ang shared vision ng ating overall administrator, Prince Estrellito Villena Magliba at ang kanyang mga kahanga-hangang mga programa. Napakalaking kaliwanagan sa ating kapatiran
yung transparency program, lalong-lalo na sa ating mga finances. Gaya nga ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ikatlo ay ang pagkakaroon ng kooperasyon at pagkakaisa. Nagkaroon tayo, di ba, ng eleksyon noong Disyembre 2023. And humigit kumulang 98% ang nanatiling mga leader ngayon sapagkat maganda ang kanilang pamumuno at ito ang nagbibigay ng progreso sa ating pananampalataya. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. Ikaapat, at sa tingin ko, ito ang pinakamatindi sa lahat, ay ang pananampalataya kay Ama RSM na nagdala ng pagpapala at patnubay. Sabi ni Ama RSM sa kanyang testamento, sa pahina 30, ikatlong talata, mapalad ang mga walang pag-aatubili at alinlangan sa kanilang puso sa pagtupad sa lahat ng mga kautusan at kahilingan ko. At tunay nga na sila'y tatanggap ng nag-uumapaw na biyaya at pagpapalad dito sa ibabaw ng lupa. Kayo rin mismo. You are the living witness that with the guidance and blessings of Ama RSM, andito tayo sa estado na ito. Yan. Malaki nga po ang epekto ng edukasyon, sir, sa ating buhay. Pagiging tapat, pagkakaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan at mabuting pamumuno ang patuloy na magbibigay daan upang mas maging progresibo ang krusado. Ano naman po ang inaasahan ninyo sa susunod na henerasyon ng mga krusado? With this question, sa shared vision ng ating punong administrador, nais niyang iangat ang krusado hanggang ito'y lubusang kilalanin sa buong mundo. Isa na rito ang pinakabagong programa na inilunsad niya, the Crusaders Youth Ministry. Kahit saang lupalop ka man ng mundo, naroon laging isa katuparan yung kanyang naturan. Yung tinatawag na I coined that as love this principle. L for learn, U for understand, A for accept, B for believe, D for do, and S for share ang doktrina ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Nakaka-excite naman po, sir, ang mga susunod na mangyayari sa krusado. Sa inyo naman pong pananaw, sa paanong paraan nakatutulong ang mga turo at aral nating mga krusado sa panahong ito? Alam mo, sarap niyang pakinggan eh. Ako, bibigyan natin. Gaya ng mababasa sa libro ng Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang pagiging totoo, Jay, ay nangangahulugan na maaari tayong lumago at maging mature, na natututo mula sa ating mga pagkakamali. That's correct. Gayon din, ang pagsisiwalat ng katotohanan sa mundo ay nakakatulong upang mamuhay tayo ng tapat. Isa rito ang pagsisiwalat ng katotohanan na ang kapanganakan ni Jesus ay Setyembre 25. At dahil nga namumuhay tayo sa katotohanan, gumagaan ang pakiramdam. Dahil alam natin na hindi tayo mapapariwara sa landas. Nagkakaroon ng kapayapaan sa kalooban kahit anumang mangyari. Hindi mo nga makuhang matakot dahil alam mong ginagabayan ka ng Diyos. Ngayon, atin nang nararanasan ang mga sakuna at mga hindi magandang pangyayaring ipinapaalala sa atin ng Ama through the years. Nang dahil sa matatag na pananampalataya, makakaasa ang bawat isa na makamit ang kanyang ipinangatong kaligtasan at ito rin, pinakamatindi, buhay na walang hanggan. Sadya po talagang napakalaki na ng maitutulong ng mga krusado sa pag-unlad ng pamayanan sa panahon natin ngayon.
Sir, ano naman po yung mga hakbang na maaari nating gawin upang mahikayat ang mga kapwa krusadong ipagpatuloy ang magandang layunin ngayon sa makabagong panahon? Alam mo, Jabe, ang mga krusado kasi, nabigyan niya ng ng gabay ng ating Ama. Lalong-lalo na nung nandito siya, nakikita natin siyang katawang buhay. Unay, gamitin natin ang ikalawang advokasya ng ating punong administrador. Ito yung unang-una kong narinig sa kanya noong naging grupo ang isang PTSC as subgroup ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Knowledge and faith for a better crusader. Sapagkat may kakayahan tayong tulungan ang sarili at kapwa nating krusado. Dito na pumapasok ang mga programa ng ating pananampalataya tulad ng Crusaders or Crusaders Youth Ministry, Mula sa Puso program, Continuing Education program sa ating mga AMA, Academia de Santa Cecilia Foundation at Leadership Training sa ating mga COL at AMA. Ito ay magiging catalyst ito. As the guy said, let's educate everyone to the fullest. Bilang krusado, maging role model tayo sa bawat isa. Be a follower and a leader upang i-motivate ang bawat isa at laging sumunod sa mga kautusan ni Ama RSM. Ang pagsunod sa ating mga leader ay katumbas ng pagsunod sa Diyos. Sapagkat lahat ng leader ay hinirang ng Diyos. Lalong-lalo na ang mga leader ng krusado. Gaya ng mababasa sa Roma, Kabanata 13, Talata 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Lead with integrity, serve with humility. Kapag ikaw ay nagsilbi, dapat walang sabi-sabi. Sabi nga, awa madigagtanta na butob. Walang alinlangan at bukal sa puso. Nararapat ding bigyang diin ang kahalagahan ng pagsisimba sa araw ng linggo at mga araw na ipinagdiriwang upang madagdagan. Yan, madagdagan. Biyaya yan ang ating kaalaman mula sa ating kaparian. Tayo mismo ay magsumikap upang matupad ang ating mga kahilingan. Gaya nga ng sabi sa salawikain, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At mababasa din natin yan sa banal na Biblia. Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang pagpapasya kung magaganap ito o hindi. Yan, so ang dami ko pong natutunan ngayon, Sir Mines. Nakaka-overwhelm sa puntong ito na mga puntong binahagi niyo po sa amin. Sa totoo lang po or totoo pong nasa tao ang gawa, nasa Diyos naman po ang awa. Ayan. Iba ang hiwaga na ibinibigay ng pagdarasal. Ayan po. Nasabi din po na ang mga kaparian tungkol sa pagsisimba sa araw ng linggo at mga araw na ipinagdiriwang na sa kahit anong bagay o pangyayari man pong mayroon, nararapat po na tayo o lalong-lalo na mga krusado ay nasa simbahan. Basta kaya at mayroong paraan, huwag po nating kalimutan na dumalo sa misa at kinakailangan na tayo ay magsilbi at sumunod ng bukal sa puso. Walang halong alinlangan. Diba po? Paano naman po ninyo, sir, mahihikayat ang mga kapwa nating mga krusado na maging mabuting ehemplo sa ating lipunan at magbigay ng magandang impluwensya sa pangkalahatan? Oh, gandang tanong dyan ah. Alam mo, Jave, unang-una, ipakilala at sanayin ang lahat sa lahat yung tinatawag ni Apolito na love this principle. Yung kinakailangan nating pagtuunan ng pansin ang masusing pag-aaral sa mga doktrina at katuruan ng ating pananampalataya. Yan, una yan. Taos-puso nating intindihin ito. Unawain, tanggapin at paniwalaan ang mga ito nang walang alinlangan. Yan yung
nagbibigay ng apprehension sa bawat isa, yung alinlangan na yan. Nang sa gayon ay hindi tayo magkulang. Kakibat din dito ang paggawa sa mga utos at katuruan ni Ama RSM. At ipahayag ang katotohanan sa buong mundo. Isang ehemplo nito ay ang ating punong administrador. Bakit? Kung ating papakinggan, kung makikita mo yan, paano siya magsalita at kanyang ipahayag ng walang alinlangan at pangamba ang doktrina, katuruan at katotohanan ng ating pananampalataya. Isa siyang may tuturing na clergy ng ating pananampalataya. Sabi nga niya, practice what you preach and respect begets respect. Ika nga. Nararapat na tayo ay mamuhay ng may pagpapakumbaba upang tayo ay umani ng respeto sa bawat isa. Sa ating mga krusado, laging makikita na mayroon tayong pin. Yan. Suot ko ngayon. Palatandaan yan at tatak ng pagiging tunay na krusado bilang anak ng Diyos Espiritu Santo. In the long run, pin ang unang mapapansin kapag nakita tayong na tayo'y parehas na magkakapatiran. At dito bibigyan ng kaliwanagan kung bakit malaki ang nagiging impluensya at kapag-ipakinabang sa mga krusado sa lipunan. Isa puso, isa isip, at isa gawa ang katangian at gawain ng isang krusado. Yan, siyang tunay nga po, sir. Talagang nakaka-impluwensya, ganap na ehemplo at mayroong malaking kontribusyon ng bawat krusado sa ating komunidad. Ngunit nais naming malaman, Sir Mines, sa pagbabago ng ating panahon, bakit po kayo nanatiling krusado? Pag namulat ang iyong mga mata sa katotohanan, Jabe, panatilin ito sa iyong puso, isipan. As I told you before, Arsobispo ang aking tatay at White Lady ang aking nanay. Kaya namulat ako sa mga magagandang aral ng krusado mula nang ako'y nagkaisip. Sa paglipas ng panahon, pinili kong manatiling krusado. At laking pasasalamat ko ito kay Ama RSM dahil hindi niya ako hinayaang mawala sa landas. Sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, ko naramdaman ang totoong pag-asa, pag-ibig at kapayapaan. Ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig na walang kapantay. Ito yung binibigay ni Ama. Walang sino man na makapagbibigay ng ganong uri ng pagmamahal at sakripisyo maliban sa Diyos mismo. Ika nga ni Ama RSM sa kanyang testamento, kung ikaw ay nasa panganib, tawagin ninyong aking pangalan ng 3 beses. At pag ika'y buong nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kalawalhatian, doon mo mararamdaman. Kahit anuman ang sitwasyon mo, buo ang loob mo. Nananatili akong krusado dahil sa bawat paggawa ng desisyon sa buhay ay nararamdaman ko ang gabay ni Ama RSM. Hindi lahat ng mga bagay ay ibinibigay niya kaagad. Ngunit, pag ang biyaya ay dumating na, ika'y papatnubayan na higit sa inyong inaasahan. Sa libro ng Ecclesiastes, sa banal na Biblia, Kabanata 3, Talata 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Kapag taos-puso kang nananalig sa Ama at ginagawa mo ang kanyang kautusan, sa huli ika'y laging bibiyayaan. Believe me. Duman ako sa mga pagsubok at dahil sa mga ito, napatunayan ko at nakita ko na ang patnubay at biyaya niya. Humantong rin ako sa sitwasyon na akala ko walang-wala na talaga. Yan, iiyak talaga yung puso ko sa ganyan. Ngunit, pinagkatiwala ko sa lahat kay Ama RSM. Humiling ako ng divine intervention mula sa Kanya. At ito ako ngayon. Masasabi ko na, ito na ang aking kalimang buhay sa panahong ito. Kaya,
Kung bibigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa kongregasyon, gawin mo. Nang walang pag-aalinlangan at talagang bukal sa iyong puso. Wala po akong ibang masabi, sir, kundi amazing. Amazing talaga. So, base pa lang sa mga karanasan na naibahagi sa atin ni Sir Mines, napakadami ng mapupulot na aral na maaaring maging sandigan din sa pagpapalakas ng pananampalataya kay Ama RSM. Sa huli, ano naman po ang inyong maipapayo sa mga manunood natin, mapakrusado man po o hindi? Gusto ko yan. Okay, para akong guidance counselor. Alam mo, sa mga kapatiran natin, Jabe, be part of the Crusaders Ministry. Yan yung bagong napakaganda at bagong-bagong advocacy ng ating punong administrator. Upang, alam nyo, para lubos nating maunawaan ang doktrina ng ating pananampalataya. Na ito ang pananampalataya na may connection sa Diyos Espiritu Santo. Sa pagdaan ng taon, nais ko na may tanim sa puso at isipan ng bawat isa sa atin na tayo ay mga ministro. Kasi pinayaan tayo ng kagalingan ni Ama. Kaya nga tayo tumatanggap ng power every Holy Week noon. At ngayon, mapalad ang mga kabataan ngayon, lalo-lalo na dahil sila ang pangunahing tagapagpalaganap ng programang Crusaders Youth Ministry. Sa mga hindi pa krusado, kayo po ay inaanyayahan lahat na dumalo sa mga evangelical missions ng pananampalatayang krusado sa iba't ibang archdiocese dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat upang magkaroon ng pangunawa sa mga katuruan, aral at pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ na itinatag ng dakilang ama Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba. Ayan, be part of the ministry, sabi nga ni Sir Mines, sa mga kapatiran natin. At sa mga hindi pa krusado, kayo po ay inaanyayahan na dumalo sa mga evangelical missions ng ating pananampalataya. Ating napakinggan ang pahayag ni Dr. Erwin Mina, naway naliwanagan ng lahat at sana magamit natin ito upang maipalaganap ang katotohanan. Sa patuloy na pag-usbong ng krusado, itanim natin sa ating puso at isipan ang mga aral at tagubilin ng ating Ama RSM. Laging gamitin ang Love This Principle. Aralin, intindihin, tanggapin, paniwalaan, gawin at ibahagi ang doktrina at salita ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Maraming salamat po sa inyong panunood. Inaanyayahan namin kayong abangan ang mga susunod pang episodes na siguradong magkapupulutan ng aral at katotohanan tungkol sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Javjin D. Aquino. Ito ang CDCC Podcast, ang Timek ti Crusado.